Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa loob ng halos 9 na dekada, ang UP Filipiniana Dance Group ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapasa ng mga tradisyonal na sayaw sa nakababatang henerasyon. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay at edukasyong pangkultura, tinitiyak ng grupo na ang bawat mananayaw ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng bawat sayaw. Kapag nagtatanghal sila sa loob at labas ng bansa, pinalalakas din ng grupo ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino sa gitna ng isang nagbabagong mundo. Ang kanilang gawain ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Tinitiyak na ng magaganda at makabuluhang tradisyon ng katutubong sayaw ay mananatili para sa mga susunod na henerasyon. Kaya't huwag kayong aalis sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan at sayawan kasama ang mga kinatawan ng UP Filipiniana Dance Group. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang mga kinatawan ng UP Filipiniana Dance Group, Artistic Director Peter Alcedo Jr. and dancer Kiana Renoa Samson. Peter, Kiana, welcome to Art to Art. Thank you so much po for having us. Magandang hapon sa inyong dalawa. So, I guess, una sa lahat, first time ninyo dito sa aming programa, no? First Yes, time. ma'am. So, gusto namin kayong batiin, of course, sa pagdiriwang ng inyong 89th anniversary. There was a concert last July 13. Yes, ma'am. Which you celebrated your 89th anniversary. Can you tell us more about that show? Well, we held our show at the University of the Philippines, Diliman, and at the Ignacio B. Jimenez Gallery. And we celebrated our 89th anniversary kasi po we were founded in 1935 by Professor Francisca Reyes Aquino. And we showcased 4 sets of dances. So the first one are the dances from the northern communities, which included our Batanes, Cagayan, and Cordillera dances. The next one are the dances from the Mindanao, and then our Nayon dances or the rural dances. And we also had a special segment for contemporary and modern dance and jazz. So those were the segments that we presented, and it was a successful event. Okay. Well, congratulations. Thank you. So, pwede nyo ba munang ikwento a little bit of yung history ng UP Filipiniana Dance Group? Paano ito nagsimula? And, of course, ano ang core mission ng UP Filipiniana Dance Group? Bali, we were founded po noong 1935 and yung first name po namin was
the UP Folk Song and Dance Troupe. Ang nagbuo po nito ay si Professor Francisca Reyes Aquino. And then, Who's a national artist. yes, the no? first national artist for dance po. First national artist for Opo. dance, yes. So the dances that were performed back then were the ones that she researched. And right now, it's part of our curriculum sa ating mga PE, yung mga books na yun po. And then afterwards po, may mga artistic directors din sila, Professor Zafra, etc. Until we came to Professor Corazon Inigo, who brought Filipiniana abroad, and medyo phenomenal po ang mga tours before nila sa mga international folk dance festivals. And then, after Ma'am Inigo, doon na po nag-start yung pag-train ng Filipiniana sa jazz and contemporary dance under Professor Lailani Gonzalo, which was also, yung ka-contemporaries po kasi yan sila nila, Tito Douglas and Nieras na power dance, hot legs, yung mga ganun. So, napasok po yung ganung style sa Filipiniana. And then from then on po, I was trained under Ma'am Inigo, Ma'am Sir Van, and Ma'am Lani, the past three directors. And we tried to continue that kind of training, which augments our folk dancing with the athleticism, the lines, and the beauty of other genres of dances as well. So, yun po yung training system ng aming group. And our mission po talaga is to, as a folk dance group, is to continue the what was started by Professor Aquino, and go to our communities, collaborate with them. That's the word that we always use, kasi we want to make dances with them, something that they approve of, and something that they are proud to show as well to their communities. So we've done at least twice of those. I see. Okay. So, Kiana, ikaw naman, gaano katagal na ikaw naging bahagi ng UP Filipiniana Dance Group, and ano ang nag-inspire sa'yo na sumali dito? I'm in my 4th year na po sa group. And what inspired me po is, actually, nakita ko lang po talaga yung audition poster sa Facebook. So, ngayon pong part na po ako ng Filipiniana, parang mas nabigyan ko po siya ng importansya na mahalaga po yung audition process namin. Kasi katulad ko po, hindi ko naman po talaga kilala yung Filipiniana, pero nakita ko lang po siya through Facebook. And dito po ako dinala nung lakas ng loob na mag-audition po. Okay. So, dun po siya nag-start hanggang nagpatuloy na po siya. And habang nasa grupo na po ako, parang mas lalo po akong napapamahal sa ginagawa ko kasi hindi lang po pagsasayaw yung naituturo po sa akin ng grupo mismo. Kundi kung paano po maging tao sa ibang tao, kung paano po maging Pilipino. And na-realize ko po sa Filipiniana na hindi po sa akin yung talento na meron ako. Hindi po sa akin lang yung natututunan ko po kay Sir Peter, sa iba po naming coaches, and nararapat ko lang po siya na ibalik sa ibang tao. Kasi yun po yung napansin ko po, na dancer na po ako simula grade 7, pero for me po kulang po kasi yung teachers, kulang po yung opportunity na naibibigay sa ibang tao, sa ibang mga bata. So yun po yung natututunan ko hanggang ngayon sa Filipiniana na napapamahal po ako sa kung ano yung ginagawa ko, mas napapamahal po ako sa singing, na mas natututunan ko pong lumawak po yung isip ko pagdating sa singing ng pagsayaw. So yun. So, ang mga miyembro ng UP Filipiniana Dance Group ay kailangan, syempre, mga estudyante sila na pumapasok sa UP. Ano po kami, Miss Lisa, we are a varsity group. So, nag-audition po sila from all over the Philippines. From all over the Yes po. Philippines. And I then, see. we take around mga less than 10 po every year. And then, they are admitted into the university as a varsity athlete. I see. Na member ng Philippines. Okay. So, so hindi kinakailangan na halimbawa dance major sila. Hindi po. It's more of mag-audition sila, pag natanggap, pwede silang mag-enroll na maski na anong major. Yes po. I Kasi see. actually, Okay. kaya nga po sinabi ni Kiana yung pagkukulang sila sa opportunities, kaya po siya nag-take ng physical education course. Kasi gusto niyong i-share ulit, ibalik sa community nila yung natutunan.
And marami po sa amin, sa mga members namin ay PE, sports science, tourism. Iba't iba po silang mga courses which adds to the ano po, yung character of the group kasi iba-iba po yung inaaral. Ako rin po, actually, geography major po ako. So, Okay. So, paano ka napadpad sa sayaw? nauna po yung sayaw. I see. So, paano ninyo sinisigurado na hindi lang, I mean, of course, hindi lang matututunan ng mga miyembro ng Galaw kung naintindihan din nila yung cultural and historical significance ng mga katutubong sayaw na to. Do you have like academic classes as well? Well, nung pandemic po, we had to be creative. So, we started our reports on the indigenous communities. So, dinaanan po namin lahat ng indigenous communities. Each person has to report about it, mga ganun. But yung main thrust po talaga namin is to go out there. Just recently po Kiana came from Cagayan in different communities of the Aita and the Agta. And they taught her dances as well. I see. And we did the same thing in 2018 in Batanes. That's why we have an Ibatan Suite kasi in collaboration with the Tribal Council of Batanes also. Okay. So, gusto po talaga namin bumisita, bumalik at makausap sila kasi marami rin po silang gustong i-share na gusto rin nila sanang malaman ng karamihan. So, yun po. Okay. Keanu, what was that experience like? Yung pumunta ka sa community at natutunan mo yung mga sayaw nila at mga tradisyon Super nila. saya po siya for me kasi opportunity po talaga siya. And isa po yun sa pangarap ko bilang dancer, hindi ko lang po gusto sumayaw lang. Gusto ko rin po mag-aral para po may ma-share din po ako sa iba. So nung pumunta po kami doon and nag-research po kami, nung ini-interview po namin sila, kung okay lang po ba na i-share po namin to sa grupo namin, yung video po ba pwede po namin i-share sa kanila para may pakita po namin. And tuwang-tuwa po sila doon kasi sabi po nila na hindi daw po sila napapansin. Hindi daw po alam ng ibang Pilipino na nag-exist po yung tribo po nila. So, sobrang saya po sa feeling na kami po pala yung una na nag-research po sa kanila, na nag-interview sa kanila. So, na-feel po nila na, ay, part pala kami ng ng research nyo, ganon. And parang naiinggit po sila sa iba na nakikita po sila sa libro. Then sila po, hindi po sila napapansin kasi dahil nga po malalayo sila and wala pong pumupunta sa kanila kasi yung pinupuntahan lang daw po ng ibang researchers ay yung mga kilala pong lugar. Yeah. So, sabi po nila na iisa lang naman tayo sa Pilipinas. Wala siya sa kung nasan parte ka ng Pilipinas, anong kulay mo. Iisa lang naman yung kultura na meron tayo. And yun po yung nakatouch talaga sa heart ko kasi, oo nga no. So, parang doon po ako nagkaroon ng eagerness na matuto pa lalo. At i-pursue po yung course, dahil nga po PE major po ako, na if merong opportunity again, na bumalik po and kilalanin pa po yung culture po nila, yung tradition po nila. So I would likely to accept that. Okay, fantastic. So Peter, bilang artistic director, of course, ng UP Filipiniana Dance Group, for a concert, paano mo pinipili yung, syempre, ang dami-daming iba't ibang sayaw, no? Napakayaman ng ating bansa sa iba't ibang sayaw. Paano mo pinipili at nag-create ng repertoire para sa pagpapalabas? Madalas po, Miss Lisa, is kung ano po yung concept ng aming show. So, for example, yung punla po na last concert namin was about the growth of a plant. So, I wanted to show our audience and to show them yung kung saan nagsimula itong mga sayaw natin, kung saan kung ano yung mga sayaw na nagbunga to form into the greater spectrum of folk dances. And ano yung tulad ng isang parte namin ng pagtatanim, well, yun yung title nung concert. So, meron kaming ganung sayaw. And sometimes naman po, sometimes it can be about colors, you know, the colors of the costumes. Sometimes it's about the rhythm, no, if the dances have drums and they're put together. So, there are a lot of ways po that has been also done by a lot of dance companies. And we try to add our own on how to put together the dances. Pero syempre po yung
yung pinaka-popular will be the Maria Clara, all our Spanish-influenced dances. We put all our barrio or rural dances. The Mindanao or sometimes yung mga Muslim dances pinagsasama. So, ganun po madalas yung pagsasama-sama nila. At Pero gaano kalaki ang company? the company is now around 30 po. Around 30. Some, at one point in time in the year, kapag pumapasok yung bago at hindi pa umaalis yung mga fourth year, abot kami ng 40. So, medyo malaki po sila. Malaki po yung number. Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan kasamang mga kinatawan ng UP Filipiniana Dance Group. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sining visual, inihahandog ng National Museum of the Philippines ang Benji Toda, selected photographs from the National Fine Arts Collection of the National Museum of the Philippines sa main entrance hall at lobby ng Senate of the Philippines sa Pasay City. Nagbukas noong July 22, kasabay ng pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress. Ang exhibit ay natatampok sa 14 na large at medium format photographs ni Benji Toda na nagpapakita ng mga tanawin tulad ng rice terraces ng Mayoyaw, Hungduan, Banawe at Lamot sa Ifugao, Mount Mayon sa Albay at mga waterfalls sa Siniloan, Laguna, Tanay, Rizal at Atimonan, Quezon. Magbubukas sa August 10 at makikita hanggang September 7 ang exhibit ni Chris Villanueva Jr. na pinamagatang Now It's a Little Upside Down sa Galeria Duemila. Ang mga obrang abstract ni Villanueva ay bunga ng kanyang pag-uusisa kung paano tumatakbo ang mga bagay-bagay tulad ng musika, panitikan, pelikula, sining biswal at iba pang disiplina. Tubong Iloilo, si Villanueva ay nagtapos mula sa University of the Philippines College of Fine Arts. Ang Galeria Duemila ay matatagpuan sa 210 Loring Street, Pasay City. Sa pelikula, sa ika-20 taon ng Cinemalaya Film Festival na ginaganap hanggang August 11, magbibigay pugay ito sa mga pumanaw na cinema legends bilang tribute sa scriptwriter-director na si Armando Lau at aktres na si Jacqueline Jose. Magkakaroon ng screening ng pelikulang Marosa ni Brillante Mendoza sa August 8, 8:30 p.m. sa Ayala Malls, Manila Bay Cinema 2. Ang pagpapalabas naman ng Asidilio ni Celso Ad Castillo sa August 9, 1 p.m. sa Metropolitan Theater ay tribute kay National Artist for Film Fernando Poe Jr. Samantala, handog naman kay Teddy Co, kilalang tagapagsulong ng film preservation at archiving, ang pagpapalabas ng ilang mga Cinemalaya short films sa August 7, 1 p.m. sa Metropolitan Theater. Ang City of Flowers ni Sep Suarez, Dua Dua ni Nana Jane at Chacoso, mga hundas nga nasulat sa baras ni Richard Jeroe Salvadico at Arlie Sweet Sumagaysay, See You George ni Mark Moneda at si Odi ni Maria Kaidili Torato. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang mga kinatawan ng UP Filipiniana Dance Group na sina Kiana Renoa Samson at Artistic Director Peter Alcedo Jr. So, maintaining
a dance company. Nakaka-relate ako dyan. Of course, opo, I know Okay, po. so anong mga challenges na hinaharap ninyo bilang grupo sa pag-maintain at pag-promote ng traditional Filipino dance? Miss Lisa, siguro one thing that I want to share with everyone when I started is that it's really it was a challenge kasi yung arts management side po yung medyo mahirap. Kasi kapag dance group, syempre you expect them all to be dancers. But as a dance company or a group that really works, sa lahat ng aspects, we have to establish the administrative side, which are of course yung marketing and all of these things. So I'm proud to say na after 10 years ko sa Filipiniana, maayos na po kami on that side. So naasikaso na po, marami na pong nag-aasikaso ng mga bagay around the management of the group and the members as well. So yun po yung isang mahirap. Kasi yung artistic side po, hindi ko naman po sinasabing mas madali yun, but it's something that we are very familiar with. The other part kasi we're not. So it's also great that we're teaching the students those kasi they maybe hindi naman po lahat sila magsasayaw after. So these lessons that they learn on production, organization, discipline, professionalism, they bring it with them in whatever field they will go into after. Okay. Pero yung mga dancers ninyo, sila ba'y mga professional na binabayaran sa pag-perform or like nagtitinda kayo ng tickets for the concert, right? So Bali all of the above po. All of the above, Kasi okay. kapag may show po kami, syempre we serve the university po. So we perform in the university. If we have shows naman po outside, then we're very transparent with our finances. We share it with, may sweldo po sila, mga estudyante namin. And half of that will go to the funds. So para sa costumes namin, kunwari aalis kami tapos wala kami pumasahe, pandagdag namin, mga ganun. Pag nakautang kami sa concert namin, then we also pay for that. And of course po, there are, just like any dance group na student-based, college-based, or kahit ibang dance groups, they're also required to sell tickets, find sponsors. So yun po, yun yung mga kailangan nilang gawin to raise funds for the group. And then, alam ko kasi nakatanggap ako ng sulat galing kay Sofia Villamater na niece ng aking dating partner din at co-artistic director ng Ballet Manila, si Osias Barroso. Anyway, syempre full out support naman. Okay. Thank you po. So, Peter, what do you find most rewarding about being artistic director of the UP Filipiniana Dance Group? it's I think it's very cliche po, pero seeing them on stage, not just doing what you want them to do, but seeing them doing what they love to do. And actually loving it. And yung process that went through with all of those to get there. Yung minahal po nila yung proseso, na masaya po sila dun sa proseso ng paggawa ng sayaw at pag-rehearse, na naintindihan po nila at nakikita mo sa kanila na may natutunan sila. So, siguro bilang isang guro po, yun lang naman yung ating fulfillment sa buhay, sa ating profession. No, masarap talagang manood sa lahat, syempre sa pinaghirapan mo, no? So, Kiana, are there any new projects or collaborations na you are particularly excited about in the upcoming months? Yung pinaka-excited po talaga ako ay yung tour po namin sa Italy. We are invited by Sea of po. Sea of Italy po. Na magpa-participate po kami sa 6 festivals, sir. 6 festivals sarap po mag-abroad. sa Italy. On July 26 to September 4 po. Okay, wow. Well, good luck and best wishes doon. At syempre, hindi tayo magtatapos ng walang pasampol. May inihandang espesyal na pagtatanghal ang ating mga bisita sa hapong ito. Pero bago natin sila panoorin, can you tell us a little more about yung mga sayaw na mapapanood ng ating mga tagapakinig at televiewers ngayon? The first dance po, Miss Lisa, is called the Bakul dance. No? It's a
the opening segment of our Ivatan Suite from the Batanes in collaboration with the people community there and the LGU. Ito ay nagpapakita ng isang sayaw na gamit yung vakul. Ito po ay headdress nila na para sa araw at ulan. Ito ay sasaliwan ng isang awitin na sa Batanes nyo lang di maririnig. Ang tawag po sa mga ganitong kanta ay Laji. No? Laji. At yung message po ng song is about how to love and take care of your family. So if I... Teka, live din yung pagkanta ngayon? Live din po yung pagkanta. Wow, ang galing. Opo. Okay. Opo. Tapos yung pangalawa pong sayaw ay isang Western influence dance. Ang tawag po sa kanya ay Pitik Mingaw. Ito po ay galing sa copies about, tungkol po ito sa pagsusuyuan ng babae at lalaki. So, ako po kasi ay taga-Aklan, so medyo malapit po sa akin yung sayaw na. Wow, okay. Mga kaibigan, panoorin po natin ang ating ipinagmamalaking UP Filipiniana Dance Group. Lipos ko ang panahanan, ko avat pihuturan. Dariyalan o araw, dariyalan o araw. Lipos ko ang panahanan, ko avat piusungan. Tansyan panalasalan, nuvong nukayo. Lipos ko ang panahanan, kot kamadirya nataka. Tatsuri ko ahawan, ayanan inabungana. Akabuano, sumali sa litsia. Adi avuka,
galing! Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa aming programa sa hapong ito. And of course, to the UP Filipiniana Dance Group, congratulations again on your 89th anniversary. Mabuhay ang inyong pangkat, mabuhay ang pagtataguyod ng katutubong sayaw. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuhay Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.